Hi everyone! My name is Carla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Sa video na ito ay ituturo ko po sa inyo step by step kung paano mag-request ng return/refund ng order sa Shopee. Kung gusto mong malaman, keep on watching! Okay, punta lang po tayo sa ating Shopee app. So, nandito na po tayo ngayon sa ating Shopee app. So, para makapag-request po tayo ng return/refund, punta lang po tayo dito sa My Purchases. And then, i-click po natin itong to receive. Ayan, dito po kasi natin makikita yung in-order natin sa Shopee. Ayan, for example, ito po yung i-return ko na item sa Shopee. Ayan. And then, i-click lang po natin itong return/refund. And then, sabi po dito ay what happened to your order? Received damaged items, received incorrect items, did not receive all of the items, and then others. So, i-click po natin itong others kung wala dito sa options yung ating reason. So, ang nakalagay po sa others ay I want to return item in original/sealed condition. So, i-click lang po natin itong next icon. Ayan. And then, mag-upload po tayo ng picture. So, pwede po pala tayo mag-upload ng picture hanggang 6. And then, pwede rin po tayo mag-upload ng video. Maximum 100 MB sa video. And then, sa picture naman ay maximum 5 MB. So, yon, i-click lang po natin itong add photo. Ayan. And then, sabi po dito is clear photo showing the product is still in sealed and unused condition would be mandatory for this request. And then, i-view po natin itong examples nila. Ayan. So, kung ang na-receive mo pong product ay nakalagay sa plastic, kagaya nitong nasa picture, ay isasama mo rin po yun kapag i-return mo na po yung parcel or yung item na i-return mo sa Shopee. Ayan. So, i-X na po natin. And then, yung sa akin po ay, yung payment ko po ay i-refund po siya sa SPay Later kasi SPay Later po yung payment method ko nung nag-order ako. And then, yung total amount na i-refund ay 315 pesos. Kasi yun din po yung presyo ng item na in-order ko dito sa Shopee. And then, ito po yung contact email ko. So, feeling ko required po yan. So, i-click lang po natin. Try po natin kung meron pang ibang option na nakalagay. Okay. So, input email. Ayan. Ilalagay pala dyan yung email address. So, nag-automatic naman yung akin, kaya okay na yan. And then, i-click na po natin itong submit icon. Select return method. Please select your preferred return method by November 15. So, pwede po nating return yung ating item bago November 15 or hanggang November 15, 2025. So, meron po palang option, meron pong pick up and drop off. And then, pili lang po tayo dyan. So, ang preferred ko po ay drop off. Ayan. You can drop off your parcel at any branch for free. So, yon. Yan, okay na. Courier request failed. Please try again. So, ida-drop off ko naman siya, kaya hindi na kailangan ng courier. So, yon. I-click na po natin ang confirm. And then, pack items and drop off.
Please drop off at your preferred branch by November 18, 2025. Return point, J&T Express return drop-off. So, magre-return po tayo ng ating drop-off sa pinakamalapit sa ating location. Yung sa akin po ay sa West Triangle. And then, pwede rin po nating i-view yung iba pa nilang drop-off sa J&T. Ayan. I-search nyo lang po dyan kung anong location nyo. And then, meron na pong mga lalabas dyan na mga location. And then, drop-off instructions. 1. Pack your items for return. Make sure the products is securely packed. So, kung ano po yung itsura nung parcel na dumating sa inyo, kung nakalagay siya sa pouch, meron siyang freebie, isasama mo po yon sa i-return mo. 2. Find nearest branch for drop-off. So, pwede po tayo maghanap ng pinakamalapit na branch ni J&T Express sa ating location. 3. Present tracking number for processing. Drop-off branch will print the waybill for you. So, ito pong barcode or tracking number ay pwede po nating i-copy yan, isulat natin sa paper, or i-screenshot. Tapos, ipipresent po natin yan sa mag-a-assist sa atin doon sa drop-off point. Ayan. Try po natin i-click tong show. Ayan. Ito po yung barcode. So, feeling ko po, i-scan po yan doon sa J&T Express. So, i-copy lang po natin. Ayan. And then, i-screenshot na rin po natin para sure. Ayan. And then, return shipping details. Ayan po yung mga details niya. Ayan. You have successfully arranged shipment. Please ensure that parcel is ready prior drop-off/courier pickup. Ayan. So, hindi ko na po siya paabutin hanggang November 18 kasi bukas ay i-drop off na po namin siya sa J&T Express. So, kung hindi po kayo satisfied sa mga order ninyo sa Shopee, pwede po kayo mag-request ng return/refund kahit hindi nyo na po i-message yung seller sa in-orderan ninyo. Pwede na po kayong mag-direct sa return/refund icon. So, dito na po nagtatapos ang aking video. I hope meron po kayong natutunan sa tutorial na ito. Thank you for watching. Bye for now.